So, finding peace in a troubled world. At last time, napag-usapan po natin yung a place to belong. Yung pong tinatawag na home. Di ba napag-usapan natin ng medyo mahaba last time na ano ba yung design ng Panginoon sa home na tinatawag. Iba kasi yung bahay sa tahanan no? Pag sinabing house lang, kahit ano pwedeng tumira dun Pag sinabing home, nandun kasi yung heart, di ba? Nandun yung love, yung affection, nandun yung care. At the same time, yung home yung nagsisilbing takbuhan ng bawat isa sa atin. Kung sakaling yung mundo itself, walang ginawa kundi bigyan tayo ng stress, bigyan tayo ng sama ng loob. At least at the end of the day, after mo magtrabaho, inaway ka man ng boss mo, ng mga kasama mo sa opisina, na traffic ka man, or let's say, heartbroken ka man sa maghapon, at least meron kang home, meron kang uuwian na kung saan inaasahan mo, there will be peace, there will be rest, there will be people there na nagmamahal sa'yo. Yun ang design ng Panginoon sa home, sa tahanan. Kasi siya ang nag-institute, siya ang gumawa ng home Ang Lord ang nag-institute ng family, and automatically, nung magkaroon ng family, ng husband and wife, nagkaroon ng home, para dun sa mga bata, para sa buhay na punong-puno ng pagmamahalan. Kaya nga sabi natin last time, medyo inelaborate natin, kung yung mismong home, yung takbuhan mo, may problema din, mahirap yun. Kasi saan ka pa pupunta? Kaya hindi ba marami tuloy ayaw umuwi ng bahay? Hanggang anong oras ba ang trabaho mo? Hanggang alas 6. Bakit alas 10 na? Wala ka pa sa bahay nyo? Hindi na. May masisigawan lang na ako doon. Aawain lang ako nung nandun Nahirap na. Saka lang siguro pag tulog na sila, saka na ako uuwi. Kapag ganun po yung klase ng bahay o home na meron tayo, that's very, very terrible for me. Kasi again, saan ka pa pupunta? Diyan ngayon mangyayari yung mga sa ibang bahay pumupunta tuloy. O saan ka na naman natulog? Sa kaklase, sa kaibigan. Di ba? Kung may boyfriend pa or girlfriend, doon muna ako nakitulog sa boyfriend ko sa girlfriend ko. Lalong malaking problema syempre yun pag nalaman ng mga parents. Mas malaking problema yun, di ba? So yung home, mahalaga na binibigyan natin ng pansin yung mga tahanan natin. Na kung mayroong problema, ayusin ka agad. Dapat hindi pinagtatagal. Di ba, kadalasan, ang isa sa kapamaraanan para maayos yung anumang klase ng gusot meron sa home, hindi nila mag-iimikan. Di ba, andyan hindi nila mag-uusap. Kaso wala naman nasosolve sa ganun Walang nasosolve dun para mo lang, kumbaga, parang merong kalat, inilagay mo lang sa ilalim ng upuan. Pero nandun lang siya. Hindi naman talaga nawala, hindi naman talaga na-eliminate. Yan ang problema. Kapag yung home na pinag-uusapan natin, ganung klase, what kind of home is that? Ulitin po natin, ang disenyo ng Panginoon sa home na tinatawag, punong-puno ng love, ng understanding, na inaaway ka man ng buong mundo, pagpasok mo sa bahay ninyo, kakampi mo lahat. Magbibigay sila ng care, magbibigay sila ng love, ng affection. Kung wala kang peace na nakuha sa labas, merong peace sa loob ng tahanan. Doon ngayon nangyayari yung minsan ayaw talaga lumabas ng bahay na. Ayoko yata pumasok kasi may umaaway sa akin sa school. Kasi makakakampi mo na sa bahay Di ba nung maliliit tayo, ganyan, bakit ayaw pang kumilos? Maliliit ka na sa school. Kasi may umaaway sa akin kung nagmamadali, alis na ako! Nagmamadaling umalis ng bahay kasi yung umaaway sa kanya nasa loob ng bahay. Mahirap. To be honest with you, for me, unimaginable yung ganun. Dapat yung home, yung citadel na tinatawag Dapat siya yung takbuhan yung refuge na tinatawag. Siya yung refuge. But then again, kung hindi ganung klase ang mga homes natin o yung mga bahay natin, do something about it. God can. Maaaring hindi natin kaya yung attitude ng bawat isa, yung behavior ng bawat isa. But of course, God can through His Holy Spirit. Diba? Saka ginagawa ng prayer? Last Wednesday, napag-usapan namin yung talagang kapangyarihan ng prayer. Diba? Which is lagi rin naman napag-aaralan kapag prayer meeting. Kasi, yung prayer kasi, we're doing it in Jesus' name At yung pangalan ni Jesus has all the power. The name of Jesus Christ has all the power in heaven, on earth, and under the earth. Walang
kapangyarihang hindi under sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa panalangin. So, marami, even Christians, hindi pa nila lubusang na-unlock yung power of prayer na tinatawag. There is really power in the name of the Lord. There is power in prayer kasi siya mismo ipanakita niya sa kanyang panalangin. At ang panalangin nga niya, mamaya malalaman natin. So, a place to belong, home. At its best, home is a place where we feel safe and secure. A place where we are welcome. Isipin mo sariling tahanan mo, hindi ka welcome mo. Ano gagawa mo dito? Dito ako nakatira eh. Di ba? Di ba sabi ko, wag ka muna umuwi? Ayoko makita yung face mo. A place where we belong. Admittedly, our homes here are imperfect and all too often fall short of our desires for them. Sino ba naman ang hindi nangarap na magandang tahanan? Na pag-uwi mo may kapahingahan, pag-uwi mo mayroong pagmamahal, mayroong affection, may understanding. Sino hindi nangarap ng ganun? Lahat naman tayo, di ba? Kaso pag samasamahin mo yung mga taong pare-parehong makasalanan sa isang bahay, pag samasamahin mo yung mga taong palyado ang mga attitudes sa isang bahay, pag samasamahin mo yung mga taong iba't ibang behavior sa isang bahay, pag samasamahin mo yung mga yan, ano mangyayari? Siyempre gulo. Kaya kailangan yung Diyos, si Jesus Christ. At ipinakita niya yan through the apostles. Kanya-kanya ugali yung mga apostles eh. Di ba? Makikita natin yan, kaya nga sabi nga natin, papaalis na lamang ang Panginoon, mamamatay siya, magbabalik, mag-a-ascend, babalik muli sa uling panahon, aalis na lamang siya by that time. Ang sabi pa niya, may bagong utos pa siya. Meron akong bagong utos sa inyo. Yung pala, mga ibigan kayo, love each other. Nung sabihin po ng Lord yon, lagpas 3 years na siya kasama ng mga apostles. So, kung tutusin, dapat luma na yung utos na yun eh. Dapat simula pa lamang, hoy, tinatawag ko kayo para maging mga apostles, love each other, ha? Kaso sinabi niya yung bandang huli. It's still new for them. Kasi pag samasamahin mo nga yung iba't ibang klase ng behavior, iba't ibang klase ng character, ng attitude, iba't ibang klase ng ideas meron in life, pag samasamahin mo sa isang lugar, hindi talaga pwede hindi magkakaroon ng gulo. But then again, God can fix everything. Diba? Siya yung fixer na tinatawag. God can fix all relationships. But in its best moments, home awakens in us a longing and a hunger for a home where there will be accepted and never disappointed. We will be accepted and never disappointed. Naranasan na ba natin along sa ating buhay yung ka ba? Yung bang hindi ka accepted sa family? Yung sarili mong pamilya, ha? Parents, mga kapatid. Minsan ba nakaramdam tayo ng ganun? False man or or talagang hindi ka accepted? Ate Shermaine, meron ka bang ganung klase ng experience? Or na? In a way, in a way. Masarap ba yung feeling ng ganun? Nahirap, Para merong parang may hollow block sa loob ng puso mo, nakadagan na ganun sa lapay or sa heart, di ba? Napakabigat, no? Napakabigat. Sino ba? Meron ba sa ating yun na naging feeling ba? Parang hindi ka... Basta yung papa ko, kasi nag-convert siya sa Christianity, Muslim kasi kami. Okay. So, itinatol siya ng uncle. Okay. Originally, talagang Muslim family yung father mo. Tapos papatay siya kaya itinakas siya. Okay. Kaya totally wala kami connection sa niya. Mabigit sa papang kasi gusto niya yung namatay yung tatay niya at saka yung anak niya. Sige po, hindi siya namatay. Okay. Even though buhay pa yung mga kapatid, Kumbaga para siyang itinakwil na talaga, itiniwalag sa pamilya. Nangyari pala sa buhay ng kanyang papa yung sinabi ng Lord, Yung tabak na tinatawag. Di ba? I came, sabi niya, upang paghiwalayin ng mga magulang sa anak. Yung sa mga siblings, because of the faith. Hindi natin sinasadyang gawin yon, pero it is God is doing that, not us. At nangyari mismo sa kanya. Di ba? Yung tabak na tinatawag, yung tabak ng separation. But then again, nakikita naman natin yung naging resulta, di ba? Masakit yun. Yung totally, lumaki ka kasama yung mga kapatid mo, biglang isang araw, itatakwil ka nila. Hindi ka na namin kapatid. Di ba masakit yun? Sa laro na nga lang, hindi ka nakasali dito, ha? Pangit-pangit mo. Pamilya ko pala, hindi sa kanyang pamilya. Angkan siguro. Oo, kasi angkanan nyo, Muslim no? Imagine that. Yung pang-isa, may death threat. Kaya tinago ko. Hindi lang talaga basta itinakwil, parang wanted na siya.
Parang merong, ano ba tawag doon? Sa Muslim, yung bibigay sila ng ano? Hadith ba tawag doon? Yung nagbibigay sila ng salita na yung taong yan, evil yan sa Islam, so patayin yan. Meron silang term dyan eh. No? Meron silang term dyan, yung mga imam. Kapag merong sama na nag-blaspheme sa Islam, magbibigay sila ng something na salita na okay lang na patayin niya yan. Ha? Sa huluhan naman kuya, pag may tanim sila ng sama ng loob sa'yo, magtanim na kawayan. Pag nabuhay daw yan, ibig sabihin, buhay daw yung ano nila, yung sama ng loob. Ito ba? Doon sa kawayan nakasalalay. Napakatagal ng buhay niya, kuya. Nula ko kung bali, ano po siya, daw, isting sa huluhan po. Nagkakaon niya ng lolo ko, naging siya, totally Christian. Christian. Si Papa rin naman sa amin. Nagtanim sila ng Pagka may sama ng loob po, kaya na wala daw yung sama ng loob, sinamatay yung kawayan. Okay. Pinatay ng Lord yung kawayan. Namatay po. Ginawa mong bahay po. Imagine that, ano? Those kind of stories. No? Imagine that. Kasi yan lulang po. Tapos minsan hindi ka isinali sa chat group, galit na galit ka na, no? Feeling mo pinagsakluban ka ng langit at ng lupa. May mga ganyang klase ng kaso na talagang as in hindi lang inechepwera, may death threat pa, no? One way or the other naranasan natin yan. Kung hindi sa sarili natin tahanan sa school, di ba? Uso sa school yung mga groupings kasi, di ba? Yung mga magkakabarkada, tapos ikaw medyo lumalapit-lapit ka ng ganyan para kunyari kasama ka na, tapos itatulak ka palayo. Ano ka ba? Diyan ka. You know, yung parang ano ba tawag dyan? Reject? Outcast? Mahirap yung ganun. Maaaring sa school, ganun din sa mga magkakaibigan, ganun din. Magugulat ka na lang, may lakad sila, hindi ko man lang sinubihan. Wala ko ba, friend nila ako. Bakit may picture, nasa Baguio sila? Taga Baguio ka naman eh. Punta ka na rin doon. Diba? Mahirap yung ganun. I believe, myself, naranasan ko rin yun syempre. Kasi hindi ako lumaki sa mga parents ko eh. I think 3 months old pa lang yata ako noon nung paalagaan ako sa mga kamag-anakan namin. Kasi I think 4 na yung anak nila noon. Kumaga, mahirap ang buhay. Willing naman yung mga lolo kong alagaan ako. So doon ako lumaki ngayon, 5. Pero after ko, meron pang lumabas na 6. At magkakasama sila lahat. Ako lang ang nahiwalay, di ba? Matagal ka rin yan inisip yun, kung bakit nga parang gano'n na nangyari. No, among sa 10 magkakapatid, ikaw, bigla kang nawalay na gano'n. No? At madalas ko rin dinudulog sa Lord yun. Lord, baka nagkaroon siya ng impact sa aking personality. Kasi I believe meron. No? I believe meron. Kaya hindi ako gano'n hindi ako apektado ba? Even though we're super close ngayon, pag iniwan mo ako, it doesn't matter. Maaring medyo masasaktan ako ng konti, pero maaari. Pero in a way, naisip ko rin, maaring naging way din ng Lord yun, kasi malalayo ako ng matagal na panahon sa pamilya ko. Here, especially, we are here now, no? At malay naman natin kung ano pang plano ng Panginoon in the future. Kapag pinagtagpi-tagpi mo naman kasi siya, definitely talaga merong purpose ang Lord. Ang kailangan lang talaga, kung merong parang nagiging negative effect sa'yo, ipag-pray mo, Lord, gawin mo positive. This is my past, itong experience ko, which is hindi normal para sa lahat. But Lord, convert it into something good. No? Gamitin ninyo, kumbaga, para sa inyong gawain. So, pinagpe-pray naman siya. Kaya yung mga naging experiences natin, nakita naman natin merong purpose ang Panginoon, di ba? Meron siyang purpose. And of course, yung tinatawag na lesson learned. Kumbaga, matuto rin naman tayo dun sa mga bagay na yan. Dapat matuto tayo. We must learn from it. Kuya Dennis, meron ka nais na ipahiwatig? Meron pa ba bago kayo tuloy? Kasi po, 3 points na lang ito. Bago tayo mag-close, matapos. Ngayon po ang Panginoon, meron siyang pangako, di ba? Sa John 14, sabi doon, in my Father's house, di ba? Meron doon maraming kwarto, or many mansions, mauna ako sa inyo, nang sa ganon, ipaghahanda ko kayo ng place. Nang sa ganon, kung saan man ako naroon forever, kasama ko kayo forever. Yun ang gusto ng Panginoon, yun ang nais sa atin. Kasi alam ng Panginoon, here on this planet, yung klase namang home na meron, especially nowadays, look at the kind of families meron ngayon. Look at the kind of families meron ngayon. Nabasa ko minsan sa isang write-up, lumaki yung sa mga Filipino, dumami yung broken homes nang mauso ang abroad. Kaakibat nung
financial progress, yung mga pamilya naman nag-suffer. Dumami yung broken homes, na mauso yung yung tinatawag na pag-abroad. And we believe that even here in Saudi Arabia, maraming nangyayaring ganyan, no? Yung umaalis para itaguyod ng pamilya, pero later on, ibang pamilya na tinataguyod niya. Hindi natawag na sumakabilang bahay. There are so many. So kung iweweigh mo, no? Iweweigh mo siya, financial stability or familial stability. Kaso nangyari na kasi siya eh. Nangyari na siya eh. Hindi na natin pwede ibalik yung nakaraan. We cannot turn back that time, ika nga. But learn from the past at do something now for the future, for the betterment ng lahat. Yun yung isa sa mga fact of life na nakakalungkot. And marami rin ako nakilalang ganun. Kaibigan ko pa isa, best friend ko nung araw. Ganun din. Tataka siya, paano natiis ni Papa? 20 years, 25 years na siya dun. Paano niya natitiis yun? Yung pala yung namatay, 2 pamilya ang nagluluksa. Yung iba, doon na lang lumalabas ang katotohanan kapag nasa pagluluksa na eh. Sabi nga 4 eh. 4 pa. Parang kailan lang, di ba, nabalita yan, naging trending yan sa CNN or BBC. I think Chinese family, basta Asian yata yun, Asian family. Nagulat nga, ilang pamilya yung yung dumalaw sa sa lamay, sa pagluluksa. Doon lang nila nalaman na hindi lang pala 2 ang pamilya nitong isang to, 5 or 4. Look at that. Kung gaano kagulo ang buhay, here on this planet. Kaya may mga tao ang ginagawa, pinagtatakpan na lang ng mga material na mga bagay. Idinadaan na lang sa fun, sa laughter, di ba? Pero at the end of the day, hindi mo talaga mapagtatakpan yan. Kung nariyan siya. Kinakailangan yung tulong ng ating Panginoon. That's why ang Lord siya ay nangako sa atin. At ang pangako ng Lord, unang-una sa lahat, sa kanya sinabi, in my Father's house. Merong tahanan, merong bahay ang Ama natin na nasa langit. An eternal heaven, eternal home. At ang kagandahan ng ating Ama nasa langit, hindi niya pinagmaramot yun. Pwede namang siya lang mag-isa eh. We know that in eternity past, merong mga solo lang ang Diyos in eternity past. Di ba? Isa lang ang Diyos, but He is not alone because of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero at one point in eternity, lumikha siya ng mga angels. So may nakasama na siya ngayon sa heaven. Pero hindi lamang ganon, hindi lamang natapos sa ganon. Of course, nilikha tayo ng ating Lord. At ang plano nga ng Panginoon through this is for us to be there. For us to be there. Kasama ng ating Lord forever and ever, eternally, doon sa tahanan sa langit. Ironically, there was no room found for Him here on earth. Di ba yun na ironic eh? Siya na naghahanda ng tahanan sa atin ngayon sa langit, pero nang ipanganak siya sa lupa, walang lugar for Him. Which is laging nangyayari even now sa ating Lord. At His birth, there was no room for Him at the inn. Hindi lamang yon, sa adulthood ni Jesus Christ, He was essentially homeless. Kaya nga kung saan na lang siya, kapag pinatulog siya ng isang kapatiran sa bahay, then meron sila matutulugan. There was no room for Him here, but He makes room there for all who will come to Him. This is the Father's house, with a bountiful table where all are invited to come and dine. Yun yung inaawit natin each and every time dun sa ating Lord's Supper. All are welcome sa lamesa, sa table ng ating Panginoon. It's so ironic, halimbawa, kunyari tayo, para medyo makarelate tayo, yung mga nag-a-abroad, di ba? Nagpo-provide ka sa pamilya mo para magkaroon sila ng bahay doon, meron silang pang-upa, meron kayong pinapatay yung bahay, o may bahay na kayo. Samantalang here, you're renting your house. Wala kang sariling bahay dito. Of course, ilan lang naman sa atin yung nakakaranas ng babayad talaga ng tinitirahan niya. Especially yung mga nagbabayad ng rent, we know. No? Alam natin yung stress, yung pressure nung nagbabayad ng renta. You have to provide for your own. Kung isipin mo nga naman, kompleto ka na sa Pilipinas eh. Doon may sasakyan ka, let's say, kung meron man, may bahay ka, kung meron man. Pagdating dito, wala. But mas malungkot, mas sad kung isipin natin, yun nangyari sa Panginoon. Pero hindi naman inindi ng Lord yun eh.
As a human being, siguro kung tayo nasa lugar niya, that's very sad. Nakakalungkot naman yung ganun. Saan ka nakakita ng Lord, walang sariling bahay? Saan ka nakakita ng hari, walang sariling kastilyo or what? Wala nga siyang kabayo si Jesus Christ. Ano yung hiniram pa niya minsan? Donkey, di ba? Donkey. Pwede namang camel or stallion man lang. Utusan niya yung mga apostol. Pumunta kayo sa lugar sa bahay ni Mang Tolome. Meron nakataling stallion doon, black stallion, Arabian horse. Kunin ninyo. Sabihin niyo, kailangan ng kanyang master. Pwede naman pero ano pinili ng Lord? Donkey. Hindi lang basta donkey, bata pa. Napaka-innocenteng klase ng donkey. Di ba? Pero kagandahan sa ginawa ng Panginoon, totoo yung sinabi ni Paul na siya na mahirap, siya na yung mayaman, no? Naging mahirap, nang sa ganun tayong mahirap, maging mayaman. Ganun talaga ang ginawa ng Panginoon. Hindi lamang niya sinubstitute yung kanyang life for our life, kundi yung lifestyle sa ating lifestyle. Di ba sabi nga sa aklat na Isaiah, because of His stripes, we were healed. And of course, that means spiritually, first and foremost. And secondarily, physically, gumaling din tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Isipin ninyo, kung kinakatawan ng mga hampas sa likod ni Jesus Christ, yung mga hampas na supposedly tayo ang sumasalo, gaano karami yung hampas na yon? Ibig sabihin, ang point ko po, kung wala si Jesus Christ, hindi siya dumating in the first place, sa likod natin, inihampas lahat yon. Yung supposedly na mga kahirapan na dinaranas natin ngayon, dinanas na ng Panginoon noon for us. So hindi lamang isinubstitute ng Lord yung kanyang life for our life, kundi sinubstitute din niya yung kanyang lifestyle sa ating lifestyle. Supposedly, mga kapatid, mas hirap tayo sa buhay ngayon. Supposedly, mas mahirap ang buhay natin ngayon. Kaso, isinalba na tayo ng Panginoon doon. Yung let's say 99.99% na supposedly tayo ang nagdurusa, kinuha na niya lahat. Ano man yung pagdurusang meron tayo ngayon, that is nothing compared kung hindi dumating ang Lord sa buhay natin. Kaya nga po, hindi totoo yung sinasabi nila na kung kailan pa ako naging born again, saka pa nagkakandaloko ang buhay ko. No? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, saka pa nasunog yung pinaplansya ko. Dati naman hindi. No, kasi may narinig kong ganyang klase ng patotoo na naging siya. Nung masunog yung barong niya, kumbira kung kailan ako born again, saka pa nasunog to. Yung bang mga malilit na bagay, nakapalpakan, na isusumbat sa Diyos, mga malilit na bagay. Kumbaga, tagal ko na nagpaplansya, hindi nasusunog. Nung maging born again ako, nasunog. Hindi naman ganun kadaling bumili ng barong sa Pilipinas, mga kapatid. I mean, may presyo din yun. Pero yung mga tipong konting bagay, sa Diyos kagad isinisisi, hindi nila namamalayan, kung hindi dumating si Jesus sa buhay natin, mas matindi yung kinasasaglakan nating pagdurusa nowadays. Hindi lang kasi nare-realize ng mga tao yun Hindi nare-realize. So in my Father's house, there are many mansions, at tayo po ay welcome doon. Kailangan lang nating sinabi ng Panginoon, you must deny yourself first, take up your cross daily, and then follow me. Not just, ang starting point po ng following the Lord here on this planet. Yun po ang starting point. That planet Earth, and we know kung saan nahahantong yung pagsunod natin sa ating Lord, and that will be heaven. Walang sino mang sumusunod sa Panginoon ang punta impyerno. Because Jesus Christ is not there. Kung saan naroon ang Panginoon, dun din tayo pupunta. And that is heaven, the Father's house. Anything else po ba gusto niyo idagdag? Question or suggestion? Okay, ano raw po meron doon sa Father's house? Sabi niya, many dwelling places. In the Father's house, there are eternal homes for once weary pilgrims to dwell. That is to settle in and be at home. Kasi we are all just pilgrims in this planet, in this life. Lahat tayo, passers-by. Mga ano ba tawag dito? Yung mga, kumbaga sa Pilipinas, biyahero lang tayo Biyahero. Sumakay ka lang sa bus na ang driver si Jesus at dumadaan ka lang sa bawat let's say kunyari sa train, sa LRT, MRT, may mga estasyon lang talaga ng buhay. Kani-kanyang estasyon lang ng buhay. Ang sabi nga ng isang kapatid, maraming estasyon kasing titigilan Yung nga lang, kung baba ka ng baba, kada tiga sa isang estasyon, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Kailangan daw, wag kang bumaba, sakay ka lang para makarating sa pupuntahan mo. Kasi di ba,
sa buhay kasi natin, maraming estasyon na kung saan laging binababaan. Uy, maganda dito ah. No? Baba. Hintayin ko lang yung susunod na yung susunod na biyahe. No? Yung bang supposedly yung biyahe mo isang araw, 2 araw lang, inabot ka na ng 1 buwan. Kasi lahat ng daanan, para mama, dito muna ako. No? Sakay ulit, edi napagod ka na. Sakay ka ulit, makadiretso na nga sa pupuntahan ko talaga. Uy, maganda rito ah, para mama. Ayan. Hindi lahat ng istasyon binababaan. Kung ano talaga yung final station for us, doon tayo mga kapatid. Pero once in a while, kasi mga kumakaway yan eh. No? Mga kumakaway kasi sila, huwag mo lang pansinin. Focus lang, sabi nga nila, focus. So ang focus natin, to be in this place na ininda sa atin ng ating Panginoon, because we are pilgrims and we are going to a destination which is eternal in nature. Napansin ba ninyo ang mundo ngayon? Napansin niyo ang mundo ngayon? Ginagawa ng mundo ngayon lahat para ang puso't isip ng tao manatili here on this planet. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Tinatry kasi ng tao na mapantayan ng langit in a way. Nagtataas ang mga building, nagkaganda ang mga banyo, no? Ginto yung knob, yung pindutan, ginto, you know. In a way kasi, inilagay na ng Diyos sa puso ng tao yung reality of heaven eh. And in heaven, everything is perfect. Everything is precious. No? Everything is precious. Kaya ang ginagawa ng tao, bakit hihintay yung panglangit? We can do that here. In a way. Kaya nga isa raw sa ginagamit ng kalaban na pangrahuyo, panuksa sa tao, yung mga bagay na makikinang. Mahilig ang tao sa mga bagay na makinang. No wonder Satan himself, no, kaya niya mag-anyo bilang angel of light. Kasi walang mararahuyo sa dilim eh. Mararahuyo ang isang tao, ang isang even insects or animals sa mga bagay na makinang. At yun ang ginagamit din naman ng kalaban. He's trying to mimic heaven. He's trying to mimic heaven. Imagine, yayain ka ni Satan sa isang lugar na puro bangkay, puro bulok na susunog, mainit. Of course, he will not be there. Pero syempre, mag-o-offer siya ng something na parang heavenly-ish. But we know, it's not really heaven. It is something na panghuli lamang ng kalaban sa ating mga puso't isipan. Kaya nga sabi doon sa mga nakarang pag-aaral natin patungkol sa suffering, bakit inaalaw ng good God, ng righteous God, ng holy God ang suffering? Of course, for us to learn. Kasi marami tayong suffering sa pag-aralan natin last time. You are suffering now because of your own sin. Meron kang wrong choice or choices in life eh. Then, harapin mo lahat ng mga suffering sa kaakibat niyang sarap na ginusto mo. Pangalawa, of course, ang isa sa 10 kasi yun, ang isa dun sa reason, inaalaw ng good God, ng loving God, yung suffering on this planet, para hindi tayo magkapit-tuko sa sanlibutan ito. Because even the Lord Jesus Christ, He said, you do not belong here, you belong to heaven. Kaya in a way, ginagamit lang Lord yung suffering for us na wag talagang kumapit sa anumang ino-offer na meron. Mga temporaryong bagay na ino-offer ng mundong ito. Para wag natin ipagpalit sa permanent, sa eternal heaven na ino-offer niya para sa atin. Kahit ang tao kasi, ganun ang tao eh. Mag-o-offer ng something, napaka-grand ng way niya na pag-advertise sa isang simpleng bagay na hindi naman magtatagal. Me myself, sa advertising po ako, to be honest with you, dumating na ako sa punto, I'm just working there. But, you know, the things, for me, overacting na eh. No? Kine-candy coat mo lang yung something na hindi naman dapat na, you're presenting something na hindi naman sa talaga ganun. You know, everything is just about marketing nowadays. I-market mo yung something na magtatagal, samantalang yun naman yung produkto, it will really never last. Ilan lang naman yung mga kumpanyang gagawa ng something na lasting eh. Kasi kung eternal or matagal bago mag-wear out yung produkto nila, di matagal pang merong bibili. Give them something na will not really last para kapag nawala na yung bibili uli sila sa atin. Eh ang mundo pa naman natin, di ba, nasaan tayo? Consumerism kasi ngayon eh. It is a consumer world. Walang ginawa ang tao. At sinabi sa aklat ng Revelation yan, in those days, people will be selling and people will be buying. Diyan mabibisi ang tao. Akala niya, by doing those things, he will achieve heaven in his life. But of course not. It's not.
No wonder, sabi ng Panginoon, di ba? Life consisteth not of the things na ina-accumulate ng isang tao. Kapag nakita kasi natin tayo masaya kapag meron kanyan, then something is wrong with us. Doon po tayo magkakaroon ng red alert. Kapag masaya ka lang, kapag nandyan siya, something is wrong with you. Kapag masaya ka lang, kapag meron ka nito, then something is wrong with you. Red alert na yon. Or let's say orange. Orange alert. Meron po ba kayong gusto idagdag? Dito po sa lugar na ito. Kanina pa kayo napapansin nagkukwentuhan dyan. Baka meron kayong gusto idagdag. I-share. Sige lang, bibigyan ko kayo ng chance. Say something sa pinag-aaralan natin. Anything else? Tinatanong niya. I-share nyo sa lahat para hindi kayo lang nagkaka-sharing. Kung place po ba heaven, bakit sinabing gagawa ng bagong heaven at bagong earth? Okay. Kung sa heaven, gagawa Okay, meron ba munang gustong sumagot ng tanong na yan? Yeah, maraming salamat. Kung may tanong kayo, sabihin nyo sa lahat. Meron gusto sumagot muna? Ano yung sinasabi sa Biblia bakit merong new heaven and new earth pa? Kung eternal naman pala yung heaven. What's that? Pwedeng pakisagot muna ng iba bago ko sagutin? Please, I'm giving you a chance now. You know, share it. Sagutin mo, ikaw na. Kuya Bernard, baka meron kang idea about it? Ang wedding talaga sa langit ang nangyari. Okay. Tapos yung sinasabing dwelling place, it is for me, it is a temporary place. Na kung saan while waiting for the new heaven, new earth. Kasi ang plan talaga ng ating Panginoon from the beginning is to establish a kingdom on earth. Okay. At kaya naman nire-restore, ibabalik din sa original plan. To have a people on earth living holy and righteous. So pagkatapos ng dwelling place po niyan, pagkatapos ng lahat ng purification, muli ibabalik yung mga saints pamumuhay sa new earth and new heaven. Okay. Saka meron ka ng lineal rate. Kung saan Yung 1,000 reign of Christ, earthly reign. meron yung New Jerusalem na Okay. talaga magiging bago pa yung heaven na kung saan mismong ang temple is below. Okay. Hindi, pagkakalapata ko yan. Correct me if I'm wrong. Na pagtapos ng 7 years tribulation, it is a 1,000 years millennial reign. Then after that, ipapurge ng Panginoon, Diyos, yung earth, yung old earth, na pagkaman tagali siya, ipapurge yan. Pag nagkaroon purge, ibababa muli yung kingdom, yung new earth, new heaven, New at Jerusalem. Israel. Kaya naniniwala ako na base sa mga data, ang Israel pa rin ang siyang mamumuno. He will lead a nation. And this time is a nation of holy and righteous people. Amen. Kasi sa aklat ng Revelation, karagdagan doon, kung meron mang earthly Jerusalem, meron kasing heavenly Jerusalem na bababae. At may sukat pa nga. Mababasa natin sa Revelation yun. And for 1,000 years nga magre-reign ng Panginoon. And then, hindi pa nangyayari yung Great White Throne Judgment doon. Kasi si Satan kasi ikukulong ng 1,000 years eh. After 1,000 years, nung 1,000 years reign ng Panginoon, there will be final purge na tinatawag. Na kung saan sa pinakadulo ng panahon, doon pa lamang itatapon lahat ng pupunta sa impyerno. Nasa Book of Revelation lahat yan. So, ang key kasi dito, yung kapag sabing new heaven, kasi alam naman natin, there are 3 kinds of heaven na binabanggit sa Biblia. Yung troposphere. Tawag natin yung langit eh. Uy, lumilipad ang saranggola ni Pepe sa kalangitan. Langit ang tawag natin yon. Yun yung first heaven na binabanggit sa Biblia. Yung second heaven, yung kalawakan itself. Kung saan makikita natin yung mga planets. Yung third heaven na binabanggit ni Paul, yun na ngayon yung klase ng heaven na kinaluluklukan ng Diyos. So we're talking about the other heavens. Kasi hindi mo na kinakailangan baguhin yung heaven na kinalalagyan ng Diyos because that's already perfect. Okay, so ibang heaven po pinag-uusapan natin doon. Yun yung mga lower kinds of heaven na kinalalagyan natin. Yung mga heavens na nasa physical realm or let's say creation ng ating Lord. Because yung heaven na kinalalagyan ng luklukan ng Diyos, that's already perfect. Hindi na kinakailangan pang baguhin. Anything else? Gusto nyo i-share? So, anong point doon? Sabihin, saan tayo sa earth tayo na? Either, kasi nasa aklat ng Revelation naman for 1,000 years, sa loob ng New Jerusalem, kasama tayo ng Lord. Kasi ira-rapture tayo Tapos sa second coming niya, pag tumapak yung paa niya,
sa Mount of Olives, mabibiyak yan, magkakaroon ng Armageddon, tapos isa-set up niya yung kanyang earthly kingdom, at ang kanyang bagong capital nga, yung New Jerusalem, kasama tayo ng Lord. Sa kanyang second coming, we will be there. Kasama tayo ng Panginoon. And we will dwell inside the walls of the New Jerusalem. So, ang point dito, mararanasan na natin yung earthly kingdom ng Panginoon. Afterwards, mararanasan pa natin yung eternal kingdom niya in heaven. Kasi, nandun din siya sa Book of Revelation. Ang sabi doon, pagdating daw natin sa langit, there will be no temple. Because God will be the temple. And there will be no other source of light. Because it will be God who will be the light. Tapos daw yung Holy Spirit, siya yung kumbaga hovering inside and out of us. Ang eternal place talaga natin, of course, kung saan naroon yung trono ng ating Panginoon. But here on earth, we will still enjoy that sort of heaven sa 1,000 years reign of ng ating Panginoon. Nasa Book of Revelation lahat yung kwentong yan. So, here... yung 1,000 years, yung mga na-rapture, bababa sa earth? According sa Book of Revelation, yes. Kasi kasama tayo ng Lord, kasama yung kanyang mga saints. No, kasama yung mga saints. For 1,000 years na rin ng Panginoon, kasama tayo here on this planet. Glorified body, syempre. With the glorified body. Actually, napag-aralan natin yan ilang beses sa Book of Revelation. No? Napag-aralan natin ng ilang beses na yan. It's there. The story is there. Andun yung chronology ng mga mangyayari sa mga huling panahon. But of course, those are just glimpse of the heavenly future na meron tayo. Just isang kisap mata lang yung pinakita doon. And we know there is more. There is more than that. And that is something na kailangan excited tayo. What else, Lord, is there in store for me kapag dumating na yung mga panahon na yun? There will be more. Glimpse lamang yung nakita natin na yun. It's just a glimpse of what life will be sa paghahari mismo ng Panginoon, even here or even in heaven. There will be more. At yun ngayon yung kinakailangan nating malaman personally. Just make it a point, we will be there. Sa piling ng ating Panginoon. No, we will be there. So, ituloy nga po natin. Many dwelling places. Ang sabi ng Lord, since meron na akong dwelling places, of course, I will go. Kinakailangan kong pumunta doon. As one writer put it, Jesus is essentially saying, my mission is to go, and I must do it alone. I didn't train you to help me do my work, but afterwards, to tell the world what I have done. Kaya nga tayo, sineshare natin yung ginawa ng Panginoon eh. Yun ngayon ang work natin, to share what Jesus Christ did nang siya'y pumarito. I-share natin yung kanyang mga salita. I-share natin yung mga naging experience natin sa mga ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And of course, alam natin, one way or the other, to show the people kung ano yung pinakita rin naman ng Panginoon sa atin. To show them, to share to them, to make them feel, to make them know lahat ng itinuro ginawa ng Lord sa ating mga buhay. And of course, pagdating sa tinatawag na heaven, only Jesus Christ can do that. No one can build his own home in heaven. Ang Lord lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya meron na lamang pagsundo na tinatawag. No? Yung kasi Book of Revelation, kung di ako nagkakamali, mga 5 beses na nating pinag-aralan yon. Of course, different people kasi no, different people, nangawala na rin yung ibang mga naturuan natin. Tingnan natin, mga susunod na panahon yung pag-aralan natin ulit, no, yung Book of Revelation. Kasi step by step na yun eh. Lahat naman nandoon na. Kung ano yung mga mangyayari sa inaharap. Pero then again, those are just glimpse. Isang kisap mata lamang na talagang mangyayari sa mga huling panahon. And we will start from there. Mula sa isang kisap mata ng mga glorifying things na mangyayari, we will start from there. There will be more and less more glory na mararanasan natin pagdating ng panahon na yun. Yeah. Kung meant pala tayo sa heaven, ba't pa tayo nilagay sa earth? What? Kung meant pala tayo sa heaven, ba't pa tayo nilagay? Maganda kasi plano ng Lord kay Adam pa sa kay Eve eh. Di ba? I mean, you know, we know what Eden is, right? Merong plano ng Panginoon eh. Gumawa siya ng paraiso sa lupa, no? At naglagay siya ng tao. At ang purpose ng Panginoon doon, sabi niya, humayo kayo, inherit the earth, pangunahan ninyo ang creation, and of course, magparami. No, yun ang plano ng Lord kasi, no, magparami. Ang kaibahan, alam nyo, maganda yung tanong natin rin, ang kaibahan ng tao sa mga angels, ang kaibahan ng angels, kunyari ang mga angels, 1 billion sila ng likhain ng Panginoon. Hindi sila binigyan ng Lord ng capacity to
procreate. Kung 1 billion sila noon, hanggang ngayon po 1 billion sila, hindi kumukonte, hindi dumadami. Pero tayo kasi hindi tayo ganun. We are really, really unique. Nang lumikha siya ng tao, pwede namang 7 billion na kaagad eh. Kaya niya namang gawin yun eh. Pero you know what? Ganun ka-unique ang tao, in a way, we know, meron tayong part sa process of creation because of procreation. Because ang angels hindi. We are unique than them sa aspeto na yan. Through us, nagparami ang tao, lumikha ng tao ang Diyos through 2 persons, Adam and Eve. So merong unique design kasi ang Lord for us. Merong unique, sa kanila lamang yun. Kung hindi tayo nilagay ng Panginoon sa physical universe, I believe, hindi na kinakailangan ng gender. No more male, no more female. Because we know, ang meron lamang gender, yung mga creatures on this planet. The angels, they are spirits. They don't need genders there kasi hindi sila binigyan ng Panginoon, hindi sila designed to procreate. Wala tayong mababasa yung mga anghel sa langit, nagkasawahan sila at nanganak sila ng kerubin. At dumami ang kerubin sa langit, nung dumaking kerubin, naging seraphim or what? Wala. They're just like that. Yun ang kaibahan natin. Yun ang uniqueness po ng tao. No? That is the unique. Kaya kinakailangan ilagay tayo ng Panginoon sa physical universe because here on this planet, we will need to procreate. And we need genders, male and female. Ngayon, bakit ginawa ng Lord yun? I don't know. Ang alam ko lang, ginawa siya ng Panginoon, meron siyang purpose. Meron siyang purpose. Yun yung something, pagdating natin sa langit, tanungin natin ng Lord. Kasi that is something na lagpas na sa ating kapanyahan. But what we know is what we can see, what we can read. But beyond that, only God knows. Tanungin natin siya ng personal pagdating natin sa langit. Kaya, kung sila nakapag-procreate, paano yung hindi sinabi, nakita niya ng mga tao, mga babae sa lupa, napapakaganda. Kaya, bumabati. Of course. Kaya nga nagkaroon Yung mga angels na yan, they did something terrible against God. They are not designed to do that. But they are powerful. Kaya nga they are bound to hell. Kaya nga sila yung the most evil creatures ever. Imagine doing something na hindi naman design ng Panginoon na gawin mo. That's what they did. Yes, they have the power. They have the power to do that. Nagawa nila eh. Pero ang point doon, hindi yun allowed ng langit. They are banned forever to do that. You are not designed to do that, and yet you did that, then go to hell. So hindi po question kung kaya nilang mang-anak, no, sa mga tao or hindi. Kasi nagawa na nila yan. At nagkaroon nga mga tinatawag na yung mga giants. Ano tawag na sa mga giants? Mga Nephilims. But hindi ko maginawa nila, it's okay. No, it's not. That's why ano nangyari after noon, ginunaw ng mundo ng Diyos ang earth. Panahon ni Noah, yung mga yan. That's why. Bakit sinasabi nila na si Goliath ay kalinya ng mga Nephilim, kaya gano'n ang size niya? Mga remnants. Kung napugnaw na yung mga yun, yung panahon ni Noah, bakit nandun kasi yan? Yung mga lipi ni Goliath, maybe it's in the blood. Kasi yung sinful nature kasi from Adam nandun siya hanggang kay Noah. Yung maduming dugo, after naman nung flood, hindi naman nawala yung maduming dugo ng tao eh. Hindi nahugasan ng flood yung dugo ng tao. That's why there is another one who will come to wash the sins away sa mismong dugo ng tao, and that is the Lord Jesus Christ. Yung kasing ginawa ng Father sa panahon ni Noah, nilinis lang niya yung physical earth. But is the sin washed away sa puso ni Noah? Antimano nga si Noah, naglasing kaagad at nakahilata siya dyan, hubad siya. Ano nangyari? Nakita ng anak, nagkasala yung anak. Domino effect na naman. Kasalanan naman, panahon pa lamang niya. Hindi nagawang linisin ng flood yung dugo, yung dumi sa dugo ng tao. Tapos yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. That did the job well. No? Ginawa nun yung trabaho na hindi kayang gawin ng physical flood nung araw. As you can see, there are lots of magnificent, wonderful things na ginawa ng Panginoon for us. And there are terrible things na ginawa ng kalaban against God and against us. Katulad sa mga nabanggit. So marami tayong mababasa sa Biblia, ginagawa nila, na supposedly hindi nila ginagawa. That's why they are bound to hell. Kaya nga Panginoon, ganun sa atin thou shalt not,
thou shalt not, because that is not for you. You can do that, why not? But bakit mo naman gagawin? Ganun din kasi sa mga angels. They have the power, and yet ginamit nila sa mali yung power. Lumagpas sila sa disenyo ng Panginoon sa kanila. No? That's why the earth now is the kind of earth now. Hindi man tayo nagpasimula ng apoy, but yet, one way or the other, we have sparks of sins na pag pinagsama-sama natin, nagpapagulo rin naman sa mundong ginagalawan natin. Until such time nga, dumating itong pinag-uusapan natin, that God takes us away from this wretched earth. Kasi according sa Aklat ng Timothy, this world, this earth, it's not going to get better. The world will not get better. Maraming salamat po sa mga peace groups, sa mga grupo ng taong nagtikip ng kapayapaan, tinatry nilang the best para lamang makip ang kapayapaan, magkaroon tayo ng better future. But the Bible says the other way around. Pabulok ng pabulok ang earth is not getting better. That's why, ang sabi ng Panginoon, I will take you out of this world. You do not belong here. At yun ngayon na hinihintay natin. So sabi ng Lord, I will go. Why? Simply because I will prepare a place for you. This element of our hope is not here. Of course, meron kasi nagsasabi, heaven is a place on earth. Kaso wala kasi sa Biblia yun eh. Wala sa Biblia. Una, that's unbiblical. Hindi sinabi ni Jesus Christ, do you know, hindi sabi nga niya, the kingdom of God is within you eh. Ibang usapan yun, iba yun. In kingdom ang pinag-usapan nun, we're talking about heaven. Heaven is not here because it is there, somewhere, sa spiritual dimension. For He is preparing a place of never ending for us just as clearly as He was going to prepare a place for them. We do not belong here, pero gawin natin ang lahat para magkaroon din naman tayo ng magandang buhay. Kasi, ang sabi ng Panginoon, maging katulad daw tayo ng langgam, maging matalino, maging masipag, hindi lamang yon, we must care for our future. We know, the general future ng sanlibutan is dark. But in our own lives, through the Lord Jesus Christ, no, mararanasan pa rin natin yung heaven in our hearts. Through the Lord. Yung heaven na hindi nakasalalay sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Hindi yung heaven na ino-offer mismo ng Lord sa atin. And He's not yet even done. Because there is a heaven waiting for us there. A heaven waiting for us in heaven, let's say. So that's why wala ang Panginoon ngayon dito. Naghahanda siya ng place for us in heaven. Hindi lamang yon. Jesus Christ is everyday interceding for us. Yun ang eternal ministry niya. Yun ang ministry ng Lord as long as merong kaluluwa dito sa lupang ito. Praying for us. Narating na lang siguro yung time na titigil sa intercession niya kapag nandun na tayong lahat sa kanyang piling. That's it. May ending din naman yun, syempre. Meron din wakasyon. Parang ganito yan eh. Faith, hope, and love. And the greatest is love. Because kapag nasa langit ka na, aanihin mo pa yung dalawa. Yung faith, nandun ka na eh. Sa object of your faith, sa person of your faith, nandun na siya. Nangyari na yung kaganapan, nandun na siya. Hope, we are hoping for heaven. We're hoping for all of those promises na sinabi ng Panginoon mangyari sa atin. Kapag nasa langit ka na, nangyari ng lahat yon. What remains is love. Yun ngayon ang pagsasalo-saluhan ng bawat mananampalataya sa kanon Diyos na pinaglalagakan nila ng kanilang pananampalataya while they are here on earth. Like Jesus' words in John 14, David's words carry both a present reality and future hope. The present reality of a life resting in the goodness and loving kindness of the Father, makikita natin yan sa Psalm 23:6, is directly linked to trusting Jesus in life's storms. At makikita nga natin yan sa John 14:1. Is there anything na gusto nyong i-share bago tayo mag-closing sa prayer? We still have 10 minutes. Tapos na yata. Kay Bernard. Yung 14 verse 2, ang sabi kasi din ay yung iba kasi ginamit mansion, iba house. Iba room. Oh, iba. Yung word kasi na mansion, pag na word na mansion, tsaka home, nang ibig sabihin, it is a temporary journey. Sa temporary place for a journey. Sa mga nag-journey.
Kaya nga sinabi temporary, naniniwala kasi ako na yung birthday, ang doon eh. At sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ako, andun kayo. Kaya pag binasa natin ng Book of Revelation, ang sinabi ng ating Panginoon, that He will be the King ng new heaven and earth. It is that we are there. Sabi kasi ng Panginoon, kung saan ako, kasama ko kayo. Nung napunta ko ng langit, naghahanda ako ng rooms, kasama kayo sa akin dito. But when I go down, at sinabi sa Book of Revelation, bababa ko kayo. Yun ang pinakalong ko doon. Kasi ang pinakatanatanong ko yata doon, kasi anong purpose kasi ng new earth and new heaven? Kung hindi titalan. Sabihin kung talagang sa heaven talaga. Medyo ano po yun, medyo ano po yung Book of Revelation. At hindi ko po rin masyado pong matandaan yung nabasa ko dati. Pero yung sabi ko sa buka sa John chapter 14 verse 3, yun ang pinaka-keyword. Kung nasaan ako, andun din kayo kasama ko kayo. Amen. Amen. Ang ano ko lang kung bakit niya pa kailangan yung katawan mo naging glorify niya para galing sa heaven. Kasi pagbaba niya, kailangan natin ng katawan dito sa lupa. Kasi or else we will be illegal on earth kasi spirits are not allowed to wala kang dwelling place yung katawan mo physical. Kaya nga pati yung body mo itong physical natin ito isasama niya dahil nga ibababa niya ulit tayo. Amen. Amen. Yun lang naman po. Amen. Understanding. Totoo naman yung kasi nangyari yun kasi nagkaroon ng physical no? Nagkaroon ng physical kasi sa kasi Lord Jesus Christ himself ginawa niya kasi yun is the prototype, no? In the flesh siya 100% pero yung nag-glorify. So kung tutuusin mapa-physical or spiritual kingdom, siyempre of course sakop ng Lord lahat yan. Nangyari lahat yan nang magsimula siyang gumawa ng physical yung mga tinatawag ng mga material things ng physical universe. No, there are lots of things for us to learn. Kaya nga sabi nga natin, if you are not reading the Bible now, which is kukunti na nga lang ang laman, lalo na sigurong hindi mo malalaman yung mas marami pa bukod doon. Kaya nga mahalaga yung ginagawa nating pag-aaral about these things. Anything else po? Okay, wala na po. Next week po, ibang series na pag-aaral na ating sisimulan. As usual po, 9:45 to 10:45. Tayo mo po, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa mahigit isang oras sa pag-aaral patungkol sa inyong promise, and that is heaven. Lord, thank you very much dahil totoo nga Lord, hindi ka patapos sa amin. Kung inakala namin lahat ng blessings in life nararanasan na namin ngayon, we are mistaken. There are more things to come. Hindi lamang more things to come, better blessings to come. At hindi lamang better blessings to come, a perfect blessing to come. And that's po yung tinatawag na heaven. Sa isang araw, mararanasan namin yan kasama ko, O Lord. At maraming salamat, Lord, sa glimpse, sa isang kisap mata ng heaven na ipinakita mo sa amin through the Bible. Because we know there is more than those things, than these things. And we are excited, Panginoon, to know these things kapag nariyan na kami sa inyong piling. Maraming salamat po itong aming samantalangin namin, Ama, sa ngalan ng inyong buktong na anak na Jesus, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen. Amen.